yung traditional na Batavia lettuce, ginawa namin siyang chips. Naisip namin na bakit hindi natin gawing chips ang lettuce. Mga current na products po namin is medyo putok-batok. So we wanted to cater yung mga health conscious. Tinignan lang namin yung principle nung ibang negosyo namin na in a form of nachos type, binake and fry namin. Kaya para sa may makukulit na ideas dyan, huwag ka na matakot ilabas yan. Kasi malay mo, di ba, mag-work. Hi, ate! Ano yan? Crispy isaw! Gusto mo ba? Ay! Sayang! Wala bang option na mas healthy and organic? Healthy ba ka mo? Yes, we have. Kasi, meron tayo ditong chips na lettuce crisp. Meron siyang flavor na Himalayan salt at white cheddar. Kung gusto mo na mag-junk foods at gusto mo maggulay at the same time, kumain ka nito, lettuce crisp. Oh, interesting! Yum! Yum! Yummy! Yippee! Yum, yum, yum! Yeah! Ayan naman, eto na nga. Pag-uusapan na natin itong bagong lettuce crisp. Tama ba? Yun ang tawag niya. Lettuce crisp dahil yung kanyang una raw naging na negosyo ay itong kanyang mga isaw. Ayan. Pero ngayon, may healthy siya na pwedeng i-option para sa kanyang mga kliyente. Ito na. Good morning sa ating kasama ngayon, Brian Paul Soriano. Good morning, Brian. Magandang umaga po sa kanila. Oh, nice to see you again. Eto na. Nag-umpisa ka sa isaw. Yes po, ma'am. Oo. Gaano nakatagal ang isaw business mo? Ayun po, no. So nag-start po kami ng 2019. 19. And ang story po niyan is Oh. talaga, nanggaling po kami sa maraming luging negosyo. Luging negosyo. Yes, po. Ilan ang lugi mong negosyo bago mo nahanap yung talagang negosyong parang nagbigay sa'yo na ginhawa? Actually, marami po. Pero yung pinakamalalaking lugi ko po is yung mga 4 hanggang 5 beses po. Magkano ang lugi mo sa ganun? Malaki po, ma'am. Mga Malaki po. milyon, ganyan? Yes po. Oh, wow. O, see? Talagang talagang hanap-hanapin mo muna kung alin yung babagay sa yung negosyo at hindi ka tumigil. Yes po. Wow! Okay. So, kumusta yung itong iyong isaw? Ngayon ano po, ang naging reaction or paano, lumaki na ba siya? Naging maayos na ba yung ating negosyo? Paano ba? Ngayon po, no, actually, nung nag-start po kami noong 2019, masaya po na kami nakakabenta ng 30-40 packs per week. Pero to date po, 2025, nakakabenta na po kami ng 20,000 packs per month. Wow! At sana nakakarating ang isaw mo? Ayun po, ang Jay's Crispy Chicken Isaw ay available po sa lahat ng supermarkets. Saan na siya nakakarating? Anong mga bansa? Anong mga lugar? Ngayon po, nag-export na po kami sa Australia. Wow! Ang layo na nang narating. At eto na! Bakit kayo nag-decide na buuin itong inyong lettuce crisp? Okay, so yung mga tao po kasi is naghahanap talaga sila ng healthy alternative. Yes. So ito po, ginawa po namin to para dun sa mga naghahanap talaga ng ganong Pag-usapan natin, paano yung proseso ng paggawa mo ng lettuce crisp? Kasi iniisip ko, akala ko, yung lettuce mismo, parang ipiprito mo, diba? Kagaya nung kangkong, diba? May ganun may kangkong. At kung ano-ano pa ang mga dahon na ginagawa ring crisps, diba? Or pinapalutong. Yes po. Pero itong sa'yo, paano ang proseso niyan? Ano yan? Parang dahon mo na. So very similar po ito sa paggawa ng nachos. Okay. So para po siyang dinodough, yung parang pizza. Okay. Dinodough po siya, tapos binibake and fry. Ganon ang proseso Yes mo. po. So, ang mga dahon ay huhugasan. Yes po. Ano yan? Gigilingin? Ibi-blender Or po ibi-blender? siya. Yes po. Okay, ibi-blender. Anong klaseng lettuce ang ginagamit natin? Ayun po, ang ginagamit po natin dito is yung Batavia lettuce. Batavia. Batavia po. Ito po yung ginagamit sa sanggipsal. Oh, ito yung mga curly-curly. Yes po. Okay, meron naman tayong mga farmer na nagpo-provide sa'yo. Siyempre, natutulungan mo rin sila. Opo, actually meron na po tayong mga kausap since ang demand po kasi ni Lettuce Crisp ay gumaganda. Oho. Kaya
Yes po, nagko-connect na po tayo sa mga farmers natin. Oh, ano ang benefits na makukuha ng ating mga suki na bibili ng produktong ito, ng lettuce crisp na So, ito? syempre po, ang lettuce is high in, maganda po ito sa mata eh. Maganda Okay. sa mata, high in protein. Uh-huh. And syempre, hindi, yung less yung guilt pag kinain niyo po siya. Oo naman, kailangan talaga ng option na to eh, 'di ba? Na medyo healthy. At syempre, gusto ko ring malaman kung gaano na karami ang inyong pinuproduce sa araw-araw ba ang pagpo-produce ninyo, linggo-linggo, buwan-buwan, paano Ngayon ba? po si lettuce po, at least nakakabenta po kami ng 3,000 packs per week. Para kagaya nung ginawa mo sa start. Yes po. Dahil nag-uumpisa pa rin. Yes po. At hindi ka natakot gawin to. Yes po. Bakit? Bakit na hindi ka natakot na gawin to? Naniniwala po kasi ako na basta gusto mo yung isang bagay, kahit daanan nyo lahat ng hirap, basta focus lang kayo dun sa gusto nyong mapuntahan, Okay. bibigay talaga sa inyo ni Lord. Mula doon sa yung sa isaw, magkano yung parang bentahan mo ng isaw mo? Dati po, 90 pesos Per pack. per pack. Okay, dito sa lettuce natin, magkano naman per pack? Ngayon po nasa mga 120 to 130 pesos. Yeah, mas mahal siya ng konti. Mas mura po siya kay isaw. Magkano yung isaw, sorry? Ngayon po nasa 200 na po siya. 200 na siya. Kasi nga baka nagmahal na rin. Meron bang may magandang supply ba tayo ng isaw? Or Actually, yes, meron naman po maayos kasi. naman? Yes po. Okay, yun naman ang maganda ron, di ba? So, nakikita mo ba yung paglaki ng business na to, kagaya ng sa isaw mo? Ano yung napapansin mo? Na Actually, pwedeng maging future itong business. Honestly, si lettuce po kasi, mas sustainable siya since gulay po siya. Kumpara po kay isaw, so parang sa isang manok po kasi meron lang pong mga 200 grams of isaw. Yeah. So ito po kasi is, baga, Maramihan. Yes At po. ang kagandahan ng ating mga lettuce, buong bansa merong nagpo-produce. Yes po. Yes po. So pwede mong kontakin yung mga yon. Yes po. Ayan, okay. And then, meron, mula doon sa mga chips mo, mga crisps mo, meron ka na rin binuong sarili mong mga sausawan, yes dips? po, yes po. Ano naman itong mga tips mo? So ito naman po ang ating J-Scag premium sauces. So actually, ang number one ano po talaga nito is ito po. No? Pinarter po namin siya dito sa lettuce. Okay. Na kung familiar po sila sa salad po, di ba? Nilalagyan po ng dressing. Yes. So ito po yung idea na yung chips, pwede po siyang i-dip sa aming sauce. Oo. And then, ano pa yung ibang mga, isa-isahin natin yung mga dips mo. Anong mga dips mo? So may dips ka, ano yung mga dips natin? Okay, so meron po tayo yung Korean, yung yamyong na Korean po. Meron po tayong roasted sesame and meron Yes. pong barbecue flavor po. Okay. Yes So, pag-usapan lang natin ulit yung proseso natin ha, para mapakita natin sa mga kababayan natin paano nyo ginagawa. Ang proseso muna ay mag-harvest. Wala pa kayong sariling farm ng Wala pa mga po. lettuce. Wala pa po. Yan ba ay future plan nyo rin? Kung bibigay po ni Lord, mas maganda po. Okay, so wala pa. Wala So pa po sa wala yan ngayon. sa plan mo. Wala Ang pa. plan mo is mangulekt lang Yes ng po. mga lettuce sa Yes mga po. farmers Yes natin. Ilang farmers na yung ating naaabot? Ngayon po, hindi pa po ganun karami pero we believe na dadami po to. Okay. Makakatulong to po talaga. Dito ka lang sa Metro Manila o Yes. meron na tayong probinsya? Sa Baguio po. Baguio ang iyong kinukuhanan. Okay, wala tayo dito sa Metro Manila. Wala pa po. Talaga, walang nag-hydroponics na mga lettuce? Iba po kasi siya eh. Ha? Medyo mapakla. Ah! So, gusto ko po So, may iba yung lasa. Okay. So, mas gusto mo pa rin yung galing sa ground Yes po. na mga tinanim na mga lettuce. Okay. So, hinarvest natin yung ating mga lettuce. Meron tayong mga dahon. Ano yung proseso nyo? Pakikwento po sa amin. Okay, so pagka nakuha na po natin yung lettuce sa market, Yes. or sa mga suppliers po, ang gagawin po dyan is secure muna po natin kung talagang maayos, walang bulok. And then after po nun, i-chop po siya. I-chop? Yes po. Okay. And then- Huhugasan muna pala. Yes, mahugas Bago muna po. i-chop or i-chop muna? Bago po siya i-chop. Para Okay. mas ano po. Huhugasan muna. Apo. Gaano ka tindi yung paglilinis natin sa ating mga lettuce? Tayo po maproseso po talaga Oo, since oo. nasa market po tayo. Talagang Oo. chinecheck po natin to na talagang malinis. Okay. May mga kailangan pang ihalo dyan. Yung iba,
suka ang pinangahalo para malinis yung dahon, mga ganon. Sa ngayon. inyo, ano yung sa inyo? Naglalagay rin po kami ng suka para matanggal po yung ibang impurities. Okay, and then pag nahugasan na, i-drain ba yan o i-chop na agad? Paano po? Bali, after po hugasan, yes, i-drain po siya na para matanggal yung water. Okay. And then after nun, i-chop na po siya. Aha. Tapos po, i-blender po namin siya. Ibi-blender. So, ang dami yung blender. Yes po. Malalaki blenders Yes nyo. po. Ilang kilos ang pwede niyang i-blender sa isang blender nyo? Sa isa po, at least, kahit mga 3, kasha po. 3 kilo. 3 kilo. Yes po, Malaki na-chop na po. Yes Oh, po. at tapos, pagka-blender, ano po yung susunod na process? So pagkatapos po natin siya i-blender, ginagawa na po natin yung process of doughing. Kumbaga sa pizza, Aha. yung lalagyan po ng harina, lalagyan Okay. ng kung ano-ano po mga ingredients para Uh-huh. maging ma-flatten and ma-dough po siya. Aha. So after po nito, kailangan po natin siyang at least patuyuin. Okay. And then after po, Patutuyuin nyo yung naka-flatten na. Yes po. Okay, ito yung parang chips na talaga. Yes po, apo. Okay, and then, papatuyuin. Ano ba? Sa araw or meron kayong dryer? may dehydrator po. makina? May dehydrator May po tayo. dehydrator. Ipapasok natin sa dehydrator and Yes po. then, After po nun, so pagka okay na po siya, pwede na po na siyang chopin. ano yan? Parang Talagang sinachop po namin siya into small may pieces. machine kayo Meron or po, na mano-mano? slicer. May slicer po. Oh wow, may slicer. Ang laki nun ha. Tapos, After po siya ma-slice, binibake po namin siya. ano tawag? Binibake po. Binibake! Ng saglit para mas crispy pa po siya. healthy ah. Opo. So bake ang gagawin Yes nyo. Gaano katagal ang pag-bake ng ating Actually, mga hindi naman po mga siya ganun na-chop? katagal, pero importante lang po talaga ma-solidify niya po yung pinaka-texture niya po. And then, pagkatapos nun, yun na. Ipa-fry na po. Ipapack nyo na. Ipa-fry pa po siya. Pa-fry! Para po mas... Okay, pagka-fry, Then, yun po, papatuyuin. palalamigin. Yes, i-oil po, tapos ipapak na po. Ay, ang galing nito. Mahaba po yung proseso. So, hindi. Actually, kailangan namin yun kasi kailangan namin mapakita sa ating mga kababayan, sa ating mga kabarangay, paano yung ginagawang process. Para Yes. at least they have an idea na it's actually parang ang haba ng proseso bago maging chips na Yes po. kagaya nito. Yes po. Okay, pag nalagay na po natin sa ating mga pakete, shelf life natin gaano katagal? Ang shelf life po ng ating lettuce is 6 months po. 6 months? Yes po. Okay. Dapat ba nasa ref, nasa room temperature? Ano lang po, nasa shelf bawal life bang maarawan? Shelf life po kahit sa ano lang po, humid na room. Pwede Humid po. na room Yes po, lang. Ayan, okay. Perfect din po ba siya sa kahit anong sausawan? Yes po, kasi Ayan. very, kumbaga, it's salad type po siya eh. Oo. And of course, perfect ito sa mga, halimbawa, may diabetic kayo. Siyempre, hindi ito maano. Asin, kumusta ang content ng asin? Okay naman, di po tayo pwede maglagay na maraming asin. Hindi rin gano'ng karami kalalaki. Yes Oo po. nga, mga konti lang ito. At malaking maganda talagang option ito Yes po. para sa ating mga kababayan na naghahanap ng kutkutin na gusto healthy. Okay, sa pagiging entrepreneur naman, Yes po. paano Brian yung parang ginawa mo? Kasi syempre, again, gusto kong sabihin sa ating mga kabarangay na hindi madali ang pagbe-business. Totoo Di ba? po. Ikaw kagaya mo, nakailang lugi ka na. Marami Pero beses. ayaw mo lang tumigil talaga kasi gusto mo talaga ng business. Okay, ano ang mga bagay na dapat pakatandaan ng ating mga kabarangay pagdating sa pagnenegosyo? Siguro pinaka-importanting gusto ko pong i-share sa ating manonood Yes. is napaka-importante po dito yung ang negosyo, hindi po kayo yung gumagawa ng negosyo. Okay. Dapat ang negosyo, kayo ang tinutulungan or kayo yung binibuild ng negosyo. So in short po, no, if you think you have a product, firstly, you have to be the product. Okay. Kayo po mismo. Oho. Meaning, anong ibig sabihin nun? Parang kailangan maayos yung produkto. Sorry para in layman's term, para Sorry. maintindihan ng ating mga kababayan, mga kabarangay, kung anong ibig mong sabihin doon. Anong ibig mong sabihin? Parang
parang a product you should be proud of, a product na may dignity, a product, ganun bang ibig mong sabihin? Siguro po kumbaga, like for example, ang isaw po namin. Yes. Marami po siyang pinagdaan ng proseso. Okay. And as a person, kailangan po rin lahat ng dadaanan yung hirap, lahat po siya, process po siya. Kumbaga, it should make you better. The business. Naintindihan ko na. Parang ang sinasabi mo ay, ang resulta ng iyong produkto ay resulta rin ng paghihirap na pinagdaanan Yes mo po. para maging excellent ang product mo. Yes po. Aba, maganda yan, hindi ba? Paano naman doon sa mga parang maybe, alam mo yon, nawawalan na ng hope, ng loob na parang ayoko na magnegosyo. Nakakapagod. Lugi na naman. Ay, mag-start na naman ako ulit. Maraming ganon, hindi Yes, ba? Ano ang masasabi mo sa kanila? So, una-una, you really have to think kung ang pagnenegosyo ay para sa'yo. Now, kung totoo at talagang sinasabi ng puso mo na para sa'yo talaga to, huwag kang give up. Kasi makukuha mo talaga yung break mo eh. Yes! Talaga to. And siguro idadagdag ko rin doon ay, syempre pag meron kang gustong pasuking negosyo, aralin mo. Totoo po. Diba? Totoo Aralin po. mo. Kagaya nito, aralin mo paano ginagawa to, paano naging ganito to, at i-improve mo. Totoo po. Hindi pwedeng manatili ka dun sa hindi okay. Sige, pwede na yan. Hindi pwede. Kailangan talaga excelente ang iyong negosyo. Hi! Sumama naman sa Love mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.